as darkness turns into day. Every fear will be undone, and death will be no more. As songs of the angels bring you home before the face. Lord God, may gabi, salamat Lord sa pagkaon nga niya sa mga tubangan. Hinaot Lord nga kani makahatag ka na mo og kusog ug Lord, panalangi ang mga tao nga nag-andam ni hinaot Lord nga imo kami tagaan Lord og mga blessings na angay na mga pagkadawa. Amahan namo nasa langit pagdaygon ng imong ngalan. Mabot ka namo ang imong gingharian matuman ang pagbuti sa yuta na imong salamat. Sa ngalan sa Mahal, sa Anak. Amen. Before I knew my name, before I drew a breath, He was making ways for me. Now and every day, in each and every step, He is making ways for me. Life, you have been so good. All my life You have been so good. With every breath, With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. I love Your voice. You have led me through the fire. You have led me through the fire. In darkest nights, In darkest night, you are close like no You other. are close like no other. I've known you as a father. Known You as a father. I've known you as a friend. Known You as a friend. And I have lived In the goodness of God. Oh, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing after this. Jesus. Your goodness is running after, it's running after With my life laid down, With my life laid down, I surrender now. I give You everything. Your goodness is running after, it's running after me. all my life you have been faithful. All my life You have been faithful. All my life You have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. You have no rival. Equal, You have no equal. now and forever. Now and forever, God, You reign. Yours is the kingdom. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the glory. Yours is the name above all names.
name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. Yes, Lord, we just continue to lift up your name in this place. You never fail us. People may fail us, situations may fail us, but your love would never fail, Lord. Makasalig kay mis imong gugma diri namo. Makasalig kay mis sa imong promises. And Lord, tonight continue to speak to every heart. And Lord, na ikaw, Lord, maghatag og kinabuhi, hatag og kusog, hatag og refreshing, Lord. And Lord, tangtanga ang tanang katuol, tangtanga tanang worry, replace it with confidence, replace it with peace of mind, replace it with your comfort. For you are our comforter, Holy Spirit. And ipadala ka ni Jesus exactly sa time na kinahanglan kay ni comfort, Lord. That's why be the comforter that you are, Holy Spirit. Be our Father, Lord God. Na mabati na mo, Lord, dili ni alone ani nga time. Mabati na mo imong gugma, imong pag-lift up sa matag usa ka namo, Lord. Glorify your name in all this, Jesus. This we ask and pray in Jesus' name. Panamingon. Amen. Ang nakinsa pa'y naadri nga mga direct family nila or direct na relatives. Nami na church mates dari po kuyog. We would like to take the privilege na makaampo ni. So, if you have a Bible, okay kayo. Kung wala, okay lagi hapon. I just want to start by reading from the book of 1 John chapter 4. Then later on po, mubasa po tagamay sa Romans chapter 5. But for now, ano lang sa 1 John chapter 4. Ingon dili sa starting sa 1 John chapter 4, 17 to 18, that we may have boldness in the day of judgment. Because as He is, as Jesus is, so are we in this world. Verse 18, there is no fear in love, but perfect love casts out all fear. Because fear involves torment. Fear involves punishment. But he who fears has not been made perfect in love. Verse 19, we love Him because He first loved us. So, kaning kamatayon, no? Kadaghanan project yun kayo siya. Kinsay honest nato diri nga hadlok kay tagkamatayon. Isa ka. Pero sa Bible, lahi og person sa tanan nga nituo kan Jesus, nahimong believers ni Jesus. Once you believe in Jesus, kunya mamatay ka, if you read your Bible, tanan nga nailang pagtuo kang Jesus. Once mamatay sila, ang tawag ni Lord, asleep. Asleep lang, wala siya namatay. Would you say with me, asleep? Asleep. Nganong maingon nga asleep? Because ang Ginoo mismo ang life. Si Jesus mismo ang life. And when you hinuod nga ikaw, spirito. Kanang imong ginapagwapuhan, kahara na siya. Temporary na siya, pero ang real nga ikaw, spirito, di gina siya mawala kay ato ang body, makadug matag ashes to ashes, dust to dust, for from dust you came from dust you will return. Pero ang kanang gingon nga you came from, that verse is talking about your body. Ato ako nung lawas, gikan sa yuta, and that's true. Nga gikan sa yuta, makarealize ka nga, ang mag-sustain ba sa akong physical body,
nga mahimong buhi ug healthy akong body, mga butang diay nga gikan pod sa yuta. Kay akong body gikan man sa yuta. Muna para ma-sustain siya, mabuhi siya, kinahanglan siya ma-nourished, masupplyan siya mga butang nga gikan pod sa yuta. Muna mo gamit kag cellphone nga made of metal nga gikan sa yuta. Gamit kag alahas gikan pod sa yuta. Tukod kag balay, mga materials gikan gyapon sa yuta. Halos tanan yung makita Andres kalibutan gikan sa yuta. But I want you to know, when God created man, iyang gihulma like clay, wala pa nabuhi ang tao, bisag na siya lawas. Sakto ba? Ganus naman nabuhi ang tao. Ningon ang Genesis, then God breathed on man. Nihuyop ang Ginoo, ang creator nato. Paghuyop niya, kato iyang gininhawa mismo, muna'y life. Mo to'y nisulod sa iyang gihulma nga tao, ug mao to'y spirito sa tao. Dito gikan ang tao. So, kung ganahan ka makahibalo, asa gyud gikan ang tao, asa gyud gikan atong lawas gikan sa yuta, pero atong spirito na siya para sa atong spirito. Isa mo tuon ninyo nga man is never satisfied. Sa una, ganahan na po kag speedboat. Kabalo ka nga dili masatisfy ang tao. Kaya ang tao, spirito man siya. Dili nimo pwede i-satisfy ang spirito nga being with a physical thing. Ang makasatisfy og spirito nga being, spiritual food nga butang. Yung unsa may spiritual nga butang, balay, kwarta, sakyanan, spiritual na, dili. Ang spiritual nga butang, pulong sa Ginoo, presensya sa Ginoo. Munay tinuod nga makasatisfy sa tao. So padayon lang ko, no? Kadaghanan na to, pwede ta magtabi o bisag unsang topic, pero kabahin nagiginuot, kaya ni mawali ani pastora eh. Pwede ta magbuntagan na issue, kabahin kinsa imong kandidato, hala. Chismis, kabahin si Maris Racal, tanan updated. Pero kabahin kay Ginoo, murag tag kamura brad. Allergic kayo ta. Tingnan naman, namatay huna-huna nga natay atraso. Wala ta ka-meet sa standard. Nya tanang tao, dili kay komportable basta Ginoo ang istoryahan kay natay guilty conscience. Kabalo ta, nakasala ta. But I have good news for you. Ang Ginoo is a God of love. Muto itong gibasa. And ingon, ang iyang love, dili human love, kana ato nahibawan nga love nga sweet ra kay sa sugod. No, so sugod ra maayo, kana nang ulitawo pa pagkahuman na, awa na. Lami kay kasal, pinaka nakoy amiga nga paling mahalas ilang kasal, pila ka milyon. Kung ilngigan nagibutang pas magasin, pilay presyo sa iyang gown, sapatos. Wala na abtag 2 years. Bulag. Kay wala kabahin kung sa kabungga ng kasal. So, everything is just temporary. But ang gugma sa Ginoo, ulas gyud na siya. Dili temporary ang gugmas Ginoo. Ang pulong po sa Ginoo dili po temporary. Muna mauna sige on tud dawat niya. Ang gugmas sa Ginoo, I have good news for you. Ingon siya nga there is no fear sa iyang gugma. Dili ka ngay mahadlok, muduol kas Ginoo kay ngano man. Maybe mo na i-judge ko, i-punish ko, nakasala ko, i-condemn ko kay wa ko kamit sa standard. I have good news for you. Dili na ka i-judge kung muduol kas Ginoo pinaagi kang Kristo Jesus. Kay si Kristo Jesus ang gihukman para nato. Siya ang gi-condemn para nato. Inosente kay Jesus, wala siya sala, pero siya mo'y gisilutan para sa atong sala. Inani na lang. Ambot na makasabot mo ani. Okay ba mo nga ang inosente mo'y silutan, ang guilty mo'y dili silutan? Dili, di ba? Sayop kayo, no? Kani utangan, mo'y dili pabayron. Kani walay utang, mo'y mubayad. Kabalo ba kay igsoon? Muna exactly, diha ipakita ni Jesus unsa ka extreme iyang gugma. Kay ingon siya, while we were still sinners, samtang kag-addict pa ko, samtang palahubog pa ko, kawatan pa ko,
Nahigugma na siya nako, dili tungod kay maayo kay kog works. Dili tungod kay sige na kog simba, sige na kog ampo, sige ko basag Bible. Samtang makasasala pag-ayo ko, nahigugma na siya pag-ayo nako, nga willing siya mamatay para nako. Pwede matamingon, love kahit ikaw dear, pangutanag, willing baka mamatay para anak niya. Ingon na Bible, rare kuno kayo ng nayos ka tao nga willing mamatay para sa ubang tao. Pero na ako ni willing, basta buutan ko na kayong tao. Palitan, buutan kayo siya. Kanyang anak, buutan kayo. Willing ko mamatay para niya. Pero dili ingon ana ang gugmas Ginoon. Ingon ang Bible, mga makasasala kang tanan. Puro ta buluyagon. Dili ta katong lovable. Puro taghugaw. Samtang ingon ana atong kondisyon, nahigugma na siya pag-ayo nato. Nga iyang ipadala yung bugtong anak. Isa yung mga only dire, only son. Only, no? Wala reserba ba? Wala ba reserba ang Ginoo? Wala man siya naingon nga, okay ra kuwaon ni maning usa kay napakoy daghan dire. Iyang gihatag na bisag wa nay lain, dili pugod para sa mga buotan kay mga tawo. Para sa mga makasasala. Ingon na iyang gugma. Ug tungod kay si Jesus gi-judge na para nato. Kung mutuo kang Jesus, maghihiusa ka kang Jesus. Ang iyahang pagka-punish nakahiusa naman ta, so na-punish na tag-apil. Muna ningon si Paul, I am crucified with Christ. Wala man sila nag-abot sa time ni Jesus, kaya namatay naman Jesus pag-abot ni Paul nga nag-persecute sa Christians. Pero ningon siya, I am crucified with Christ. Nahiusa ko na siya pagkalansang sa krus ni Jesus. Ingon ana po ta, pagkamatay ni Jesus, ang atoang sinful man, atong sinful nature, naapil o kalansan. Pagkakamatayon, dili na plano ni Lord. Consequence na siya sa sala. Ang iyang gusto gani, mag-uban ta niya for eternity. Nangita siya ka-relationship. And ayaw mo kabalaka, pastor, lain makong reliyon. Ay kabalaka ng reliyon, kay dili reliyon ang gidala ni Jesus, relationship. Wala ko ni-dream, kung ato na mo sa among church, simba. Ikaw, inuha ng relationship ni Lord, asa ka mo grow. Ang importante na kay tinuod nga relasyon kang Jesus. Na siya sa imong kasing-kasing. Ang gapadayon kag tuo niya, napadayon kag grow. So ang Christianity, ang pag-atos langit, dili kay ikaw minanikamot og kapos langit, nanikamot og binuotan, og himo good works. Nga imo lang ta buutan na kay kuron, pwede na ka balangit. Dili ingon ana ang pag-atos langit. Dili ikaw minanikamot nga Sunday mabuutan ako, Sunday, kunyara ko, moabot na yung panahon ko, magpag-uro niya ako, ay isa pa musimba ron, iampo lang sa ako. Sige, kapot, dili na ng Christianity. Ang good news is, ang langit mo'y nikanaog. Dili ikaw minikamot ang langit, ang langit mo'y nikanaog. Through Jesus Christ, siya mo'y nanuktok sa imong kasing-kasing, siya, pwede ba ko musulod? Isa kasulay niyo, pamalhin o bagong balay. Sulay mo, pamalhin o bagong balay. Isa ng limpios balay. Kung mubalhin ka, dili kapoy. Pag-ato ni dito, ay, puslot pa man din ilang bintana, wa man day screen, ay, kulang pa man day ginani, ay, tiles pa man day ni. O mubalhin ka bagong balay, ang mubalhin sa balay, mao ganun mo limpios balay. Mao na mo palit og mga bagong gamit, mo pagnindot sa balay. Kung naay guba, ang kanapong nibalhin sa balay, mo po na mo paayo, dapat. Amen? Ningod ka, unsa may himuon nato diri kay ilang tradition, every nato nga time, naay buhian nga kriminal. Naay buhian nga piniriso. Nagipatindog si Jesus, sa pika side si Barabbas. Si Barabbas, known kay nga kriminal. Public enemy, daghan kayo record nga crime, nga sala. Isa kabalo sa story ni unsa man ang mga tawo. Unsaon nato ni Barabbas? Unsaon nato ni Barabbas? Unsa imong mga tawo? Buhian. Ya kanis Jesus unsaon man ni? Crucify him. Tingali kadaghanan nato ako pud kita ko galagot ko sa noong Barabbas katawa ra. Katawa ra. Nag-guilty kayo. Ginan ko ni Lord, ikaw mo gunas Barabbas. Ikaw may guilty, ikaw may nakasala, pero ikaw may giset free. Si Jesus nga walay sala, siya may gibind, siya gidala dito sa cross,
siya gipunish. Unay gugma sa Ginoo. Ang tawag ana divine exchange. Unsa man ang divine exchange? Mao ni si Jesus, anak sa Ginoo, nagpahimo siyang anak sa tawo para ang anak sa tawo mahimong anak sa Ginoo. Si Jesus nga nas presensya sa Ginoo, wala gyud na siya nahulog, gikanaog siya. Para kani mga tawo nga nahulog tungod sa sala, ma-restore balik, mauban maglakaw sa Ginoo. Not only that, si Jesus king na siya. Dili gani kay king lang, king of kings. Na siya yung robe. Ulawan siya, giluan siya, gipaupos siya pag-ayo para kita nagahubo tungod sa sala, kita nga na shame will be clothed with confidence, will be clothed with His beauty, will be clothed with His glory. Instead nga iput to shame ta, i-lift up ta pag-ayo ni Lord. Siya nga buutan kayo, He is a God of love. Siya may gi-hate pag-ayo sa mga tao. Gi-hate siya, gi-reject siya para kita, instead nga i-reject tas Ginoo, i-love ta pag-ayo sa Ginoo. Public toilet, kana ilang, pwede mo research ane, ilang public toilet, mga dirangko, maglingkod na sila, mag-atbang, siguro 8 ka buok, muna ilang toilet, libang na sila, musinyas na sila mga servants, nga human ako, tinay mo ilo para nila. Kana mo ilo nila, nay mo anas likod, nga naay pole ba? Nga ana, ang tumoy ana nay sponge. Nabulo mo siya sponge to, pareha na panghugas bitaw, na bright wash, nga mo absorb og liquid. So muna iilo sa ilang lubot, pagkahuman nila. So ugaw kayo na. At that time nga si Jesus nalansang sa krus, ningon siya, I thirst. Giuhaw ko. Nais ka servant ni dalagan. Kay para paimnon siya, ug suka. Kaya ang suka manggod, mura na siya antiseptic, mura na ilang hunahuna para dili kay siya ka-feel sa kasakit. Para mo somehow muwalas yung kauhaw. Kabalo mo kung sa'y gikuha para ipainom ni Jesus, katong mismo giilo diri sa lubot. Muto'y gitusnog sa suka, muto'y gitunol kan Jesus para ipainom niya. Kabalos Jesus, unsa to kahugaw, unsa to kabaho. Pero kabalo kung sa'y gihimon Jesus, pag read your Bible, it says there, pagkakita niya ato, iyahang giinom. He received it. Yung giinom tanan, tanang aslom, hugaw, pait. Tanang hugaw sa imong kinabuhi. Giinom tanan ni Jesus. O ningon siya paghuman, it is finished. Sa ato pa. Para ang tanan niyang pagkalimpyo, iyang pag-righteous, madawat nato as a gift. Di na kakailangan mo produce pag imong own good works, imong own righteousness. Dawato na lang nimo ang righteousness nga gihimo ni Jesus, gi-provide para nato. Unsay dili na ito anak na sa Ginoo. Si John the Baptist, nga suod kay niya, namatay pod earlier. Naunag kamatay before 33 years old, probably 31, 32 years old. Namatay si John the Baptist. Wala magani bisitahan Jesus ra. Wala sinana, wala luuya kayo. Buota na katos John the Baptist. Sa ato pa sa kang Lord, dili issue ang kamatayon. Ang issue kung kabalo pa kag-asa ka padulong. Ang issue is, sigurado ba imong kaluwasan? Sigurado ba kang mag-uban ni Lord? And I am here to tell you, you don't need to worry about that. Anitas akong usa ka verse, Romans 5:19. Apit na ko mahuman. Verse 19. For as by one man's disobedience, say with me, one man's disobedience. One man's disobedience. Sa nakatawa ha, dili daghan na, one man's disobedience. Many were made sinners. Daghan ko ng tao na himong makasasala tungod sa pag-disobey, dili nila ha, sa usa ra ka tawo. Kinsa man natawanan na, si Adan na siya. So also, in the same way, by one man's obedience, usa ra ka tawo, many will be made righteous. Katong una nga Adam, kung ato i-trace ato ang asag dutagikan ato mga ancestors, kitang tanan mo enta in Adam kasi siya may una nga tawo gi-create. So pwede ka maingon nga wala pa ka natawo sa una, napaka sa sulod ni Adam. Sakto ba? It's only a matter of time na matawo ka ni kalibutan na, pero katong wala pa ta natawo,
Nata sa sulod kang Adam tanan. So sa dihang nakasala si Adam, alahig kang tanan. Ino tapag alahig ka. Kinaama ta sa sulod kang Adam. The first Adam failed and disobeyed God. The good news is, bisag ni fail siya, ni disobey siya, the story doesn't end there. Another Adam came. Nailaing Adam nga ni Anidres kalibutan to represent all of mankind. His name is Jesus. And Jesus never disobeyed God. Jesus fulfilled all righteousness, obeyed even to the point of death, and death on that cross. So tanang tawo nga mutuo kang Jesus, makikiusa kang Jesus. Ug kung sa'y nahitabo kang Jesus, mo po'y mahitabo nimo. Muna ningon siya nga, because I live, kaya wa man siya napabilin sa grave. Nabanhaw man si Jesus siya, because I live, you also will live. So pabilin diha, she is with the Lord. Ay kita po tanan, natay atong schedule, ayaw mo kabalaka. Ayaw mo pagdali. Kinatay atong schedule. But that is not our ending. Because we are meant for eternity to live with the Lord. Yes. So ningon diri sa Romans 5, pagsulod sa sala, nisulod ang kamatayon, nisulod ang tunglo. So grabe ang pagkaguba, grabe ang negative things na iabot sa kalibutan. Ang sakit, ang cancer, ang kapobrehon, wala na peace, mag-away na ng mga tao, gubot na. Grabe ang kagubot, grabe ang negative things na hitabo. But the good news is, mas grabe ang restoration na gihimo ni Lord. Kung unsay nawala, mas dako ang supply na gihimo ni Jesus. Pinaagi siya pag-adto sa cross. Now, ano mang mas dako? Kung tapoko na to tanan natong sala, i-compare na to sa gibayad para sa atong mga sala, mas dako ang gibayad. Kaya gibayad sa atong sala, ang dugo mismo sa only Son of God, si Jesus. And so, nanghatag magutag ka ng exchange gift, no? Pasko, no? Now, what if nakoy kauban, tagaan ako siya gift, ibutang na to Levi's, hatag na ko niya, napay-uwan. Pagdawat niya, ano siya, Pastor, salamat kayo. Siyempre ako naghatag, ang nasa akong kasing-kasing, love na ko siya, ganahan ko nga malipay siya, ug iyang i-enjoy ang gihatag ng gift. Sakto ba? Yes. Now what if pagdawat niya sa gift, mingon siya, Pastor, tagpila man eh. Asa man yung mapalitan eh. Di po niya okay. Now mingon ko nga, ay Brad, kaning erag kunahuna ang kuan, tagpila na. Okay, total gift na nako para nimo. Siya ay dili. Tagpila man pila ni 5,000, makabayad ra man ko ani Pastor. Ako ra ning bayaran. Unsa may mahitabo sa gift kung iyahang bayaran? Dili na siya gift. Sakto ba? Unsay feeling sa gahatag sa gift kung i-attempt niya bayad ang free nga gift? Tungod kay love kay nako siya, tagaan ko siya gift. Unsay feeling nako kung iyang ako ra ni bayaran? Mainsulto. Mawala ang pagka-gift kung imong bayaran with good works ang imuhang kaluwasan. Wala ka naluwas tungod sa imuhang good works. Naluwas ka tungod kay gihigugma kas Ginoo ug siya'y nibayad para sa atong tanang mga sala. Danger, ingon ang Bible, because no one gave him room. Walay nihatag og lugar para Jesus, the King of Kings and the Savior of the world. I pray tonight na kitang tanan muhatag tag room sa atong kasing-kasing para sa Ginoo. Dinay to sulatan ang atong una-una, atong mga balay. Tugutan nato si Jesus nga mao'y mopuyo diri nato para siya'y mupahimutang sa tanan. When you are one with Jesus, you are one with Him in all things. Sa iyang kamatayon, sa iyang paglubong, pagabanhaw niya, isaka siya sa langit, ilingkod siya sa tuong kamot sa Amahan. E muna'y mahitabo nato. Sa tanan nga nituo kang Kristo Jesus, we are seated in the heavenly places in Christ. And muna atong confidence, di ta mahadlok og kamatayon. Yes. Spirito ta, temporary ra ni tanan. Bisag unsa pa ni mag-workout. Bisag unsa pa yung pagkaon, maabot ra ko na time. Ang temporary, wala ra na. Pero naibutang nga dili temporary ang imong spirito. At kung naa kag Kristo Jesus, na kay eternal life.
Eternal life is found only in Jesus Christ. And when you have Jesus Christ, nakay assurance, nakay confidence. Dili ka mo atubang sa imong sitwasyon nga ikaw ra mag-uban siya nimo. Apektado si Lord sa unsay butang, apektado ka. Pwede ta manindog. Take me, anong imo kong gibiyaan? Yan giingnan ang Diyos nga Amahan, anong imo kong gibiyaan? Gibiyaan si Jesus para karon ingnon ka sa atong Diyos nga Amahan, I will never leave you. I will never forsake you. Sa krus, tinunglo si Jesus. Tanang tunglo nga para paingon unta nato tungod sa sala. Dito na paingon kan Jesus para tanang panalangin adto dawat nato. Di ka pastor, pero iyang gidawat na tanang negative things para tanang positive things adto mapaingon nato. Siya may gitreat like the worst sinner on earth, like the worst criminal, so that kita nga tinuod nga sinners would be treated like His most holy and obedient Son. In exchange, sa unsay gihimo ni Jesus, atong madawat ang pagkamaayos Ginoo. Bisag dili ta deserving. Inana ang gugmas Ginoo. Kung may karon dili ko deserving, ana, pastor, kay wa ko na kay simba, inani ko. Limas Jesus, ako po di ko deserving i-punish, kay wa di ko sala. Pero akong gidawat yung sala, akong gidawat ang punishment para madawat nimo ang akong goodness. Madawat nimo akong gift of eternal life. Because I love you. I love you so much. Pwede ba madukot as mga ulo? And I believe right now na ang presensya sa Ginoo nagatugtog siya sa atong tagsa-tagsa. Kasi buot niya nga siya musulod, siya mo pahimutang sa imong kinabuhi. And I pray nga humble enough for tamingon nga kinahanglan kog mangluluwas, Lord, dili na ko kaya nga ako rang kusog. Ako rang kaugalingon nga performance. Ako rang kamaayo. Ako rang wisdom. I need you, Lord. I need your help. And muna'y rason nga nang gipadala si Jesus. Ngayon ang John 3:17, gipadala si Jesus dili para i-condemn ang tao. Dili pwede i-judge. Dili para i-judge ang tao, but to save you. Para taluwason. So let's bow our heads, let's close our eyes. Dili religion ang gi-introduce ni Jesus, di ko religion ang gi-introduce, but a relationship with God. Pinaagi kang Jesus. He is offering you a relationship na ma-restore ang broken relationship na na-destroy tungod sa sala. Na-separated ang tao sa Ginoo tungod sa sala. Pero kana tanan na-restore na tungod kay gibayra na ni Jesus.